Ayan, pag-usapan natin ang unang araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Ipinagmamalaki ng mga miyembro ng mga nabulagan na hindi daw po sila nakikialam sa politika. Pero ang tema ng kanilang pananalita, kulang na lang ipagsigawan nila ang pagbaba ng Pangulo sa pwesto. Matatandaan po ninyo na nagkaroon po tayo ng vlog tungkol po sa information na na-receive po natin na ang Iglesia ni Cristo ay nagbabalak mag-rally November 15 to 17. Pero nung pumutok yung balita na yon, sapagkat ang information ay nanggaling mismo sa loob at ipinaalam sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na talagang may balak sila na magsigaw na bubaba ang Pangulo sa pwesto. Pero nagbago po yun after ng series of vlogging ng mga Pilipino na nagmamahal sa bayan at sinusuportahan ang Pangulong Bongbong Marcos para hindi magtagumpay ang anumang balakin na siya po ay pabagsakin sa pamamagitan ng destabilization. Actually, may mga kumakalat na information at yan po ay dahil sa nag-leak yung kanilang meeting. Ngayon, since napurnada, since lumabas sa media, sa social media, inurong nila from 15 to 17, naging 16 to 18. At marami pang mga membro ng Iglesia ni Cristo ang nagde-defend. Sabi nila, hindi po totoo dahil peaceful rally po ang aming gagawin. Oo nga, doon na tayo sa peaceful rally for transparency. Pero, kulang na lang, pababain nyo ang presidente. The message is very clear. That's not a peaceful rally for transparency. Okay? Yan po ay pagtatansya, testing the water, at pagbabasa sa kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi klarong-klaro naman sa pananalita ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na ang pagtayo ni Marcoleta sa entablado. So sino si Marcoleta? Isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na kung saan naging congressman, naging senador at bumabanat ngayon sa gobyerno at nag-feeling alam niya ang lahat. Pero sablay naman, sapagkat unang-una, si Marcoleta lang naman ang nagpalabas ng peke na witness. Kaya nga po sa speech niya, akala niya nakahanap siya ng credible na witness. Yun pala'y hindi. Ito po sa katauhan ni Orly Gutesa na hanggang ngayon hindi po mahagilap. Hanggang ngayon, walang kaalam-alam kung nasaan hanggang sa pinalabas na hawak daw ng Marine. Samantala, hindi po yun totoo sapagkat pinabulaanan ng spokesperson ng Marine na hindi po nila hawak itong si Orly Gutesa na ipinresinta sa Blue Ribbon Committee ni Rodante Marcoleta na kilalang kaalyado ni Sara Duterte at magboboluntaryo pang maging abogado sana ni Sara kung natuloy po ang impeachment proceeding. Ang rally ng Iglesia ni Cristo ay hindi totoong para sa kapayapaan. Sila po ay tahasang nakikialam sa usaping politika na kung saan hindi man sila nagbabayad ng tax. Kawawa yung ibang mga miyembro na nauto nila na kuno ang kanilang rally ay para sa kapayapaan, para sa transparency and accountability, samantala ang kanilang mga speeches ay yung pagpaparinig sa gobyerno na hindi naman nila kayang sabihin. Kung matapang at may paninindigan ang Iglesia ni Cristo, bakit hindi sila magsisigaw na bumaba ang Pangulo? Ipinapaikot-ikot nila yung mga tao eh. Kaya mantakin mo yung target nila na 1.5 something, nadadalo or 3 million. So ano? Dahil nawala na po ng gana ang ibang mga miyembro.
O, ikaw nga na nanonood ka dito sa akin, aminin mo saka sa hindi. Sumusuporta ka pa rin sa iglesia, pero hindi ka sumama sa rally. Dahil unang-una, perwisyo. Mantakin mo, ang Metro Manila, nagsuspend pa ng klase. Nagkaroon pa ng bahagyang trapiko. O, so yun ang magiging epekto. Gusto ng Iglesia ni Cristo, i-condition ang mga tao na may poder pa sila, may power pa sila to influence politicians. Actually, ang pagkakabasa ko, ang hindi po nakakatulong yung peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Bagkos, magiging daan pa ito para samantalahin ng mga politicians na gustong gamitin ang impluensya ng INC at gustong gamitin ng INC ang impluensya nila para mataranta itong mga politiko na kung saan nakikinabang po sa black voting nila. Kaya kung tutuusin, kung if we are going to analyze, hindi po nakatulong ang rally ng iglesia. Ha? Kung bagkos, nakadagdag pa ng problema sa taong bayan. Eh bahala kayo kung sinong paniniwalaan ninyo, kung ang Iglesia ni Cristo o ang gobyerno na kung saan ang Pangulong Bongbong Marcos hindi nila kayang pababain. Pero ang number one talaga na pakay nila, sisigaw po sila ng Marcos resign. Kaya lang, maraming umalma na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Maraming nagreklamo na hindi po sila dadalo kahit anumang mangyari, kahit itiwalag sila. Sasabihin naman ng mga miyembro, bakit alam mo hindi ka naman miyembro ng Iglesia ni Cristo? Eh bakit alam nga ng taong bayan na may rally kayo, denial pa kayo? Kasi unang-una, mayroong tao sa loob ng iglesia na nagtitimbri para ipaalam kung ano yung planong destabilization laban sa gobyerno. Ngayon, ayaw ninyo ng katiwalian, samantalang never ninyong tinutuligsa ang paglustay ni Sara Duterte ng pondo ng taong bayan. So, ibig sabihin, to the highest level ang kaipokrituhan nitong Iglesia ni Cristo. Pag once na makomentaryuhan natin sila, kasi gagawa sila ng activity sa public, magbanta, patayin, no, 'di ba? Pagkatapos i-intimidate, pagkatapos kung ano-ano lang na mga masasamang salita ang kanilang sasabihin sa kumukontra sa kanilang walang kwentang ideolohiya. So ang araw, first day ngayon ay nagpapatunay na talagang iba po ang balak ng religious organizations na ito. Maniwala kayo na hindi po nila tinitira yung gobyerno? Selective eh. Nahiya lang silang magsigaw ng PBBM resign dahil alam nila na nakamanman ang gobyerno. Nakamonitor ang gobyerno sa kanila. Kasi kung may ideolohiya sila, hindi sila matatakot na magpapababa sa Pangulo sa pwesto dahil yun man talaga ang una nilang pakay. Tell it to the Marines kung hindi po natin mababasa yung kanilang mga ginagawa. At ito pa, baka nga kunwari lang yung pagpapalayas nila sa mga Duterte supporters. Huwag kayong humalo dito. Pero, bahagi din sila ng rally na yon. Kasi unang-una, ang gusto talaga nila na target, imanipula ang utak ng mga Pilipino, ipamuka nila na kasalanan ng presidente. Kaya nga nilagay nila transparency and accountability. Kundi ba naman mga bobo ang mga alinyanga na ito, ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, mga hangag na hindi po nag-iisip, di ba? Isisihin nila yung presidente samantala presidente ang nagbunyag ng katiwalian sa gobyerno. Nagkaroon ba sila ng 3 days rally kung hindi po isiniwalat ng Pangulong Bongbong Marcos? Noon nagsasalita si Maharlika, hindi nila pinapaniwalaan. Di ba? Ngayon ang Pangulo ang nagsiwalat, tapos ang Pangulo ngayon ang sisisihin ng iba nilang mga miyembro ng mga Maka-Duterte. Anong klase yun? So, patunay lamang na yung unang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, katawa-tawa. No? Hindi man pala nila maipalabas kung ano yung gusto nilang ipalabas sapagkat kinakabahan pa sila. Kasi alam mo kung bakit? Kung hindi nabisto ng ibang mga vlogger, kung walang information na pinaputok ang iba't ibang mga vlogger sa social media na mayroon po silang meeting at ang agenda yung pagpapababain ang Pangulo sa pwesto. Pero, meron din tayong information na na-receive. Maybe bukas or sa katapusan ng kanilang rally, magbabago ang ihip ng hangin. Next vlog ko, sasabihin ko sa inyo kung ano ang buod, kung ano ang twist
kung ano talaga ang pakay nitong 3 days rally na ito. Kaya hintay ninyo ang susunod ko na video dahil ipapaliwanag ko kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng 3 days rally na ito. Ano po talaga ang agenda. Magalit na kayo kung magalit, pero bahala kayo. No, sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, kalmahan ninyo kasi alam niyo kung bakit. Ang dami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ng organization ninyo, ng reliyon ninyo na nabibisit na sa ginagawa ng kanilang mga ministro, ng inyong mga ministro. Dahil unang-una, binabala lang kayo sa kanyon. Kayo ang panakipbutas sa personal political interest ng mga leader ninyo na nakikinabang sa mga politiko na sinusuportahan nila noong nakaraang eleksyon. Whether you like it or whether you like it very much, yan po ang katotohanan. At hindi po ninyo mapapasinungalingan yan. Kaya hawak po ng Iglesia ni Cristo ang mga politiko na kung saan maituturing na may utang na loob sa kanila dahil sa pamamagitan ng black voting.